Dahil hindi pa nitiyak kung kailan ang dating ng labi ni Congressman Iggy Arroyo, inili ang kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa Pasay RTC na iurong ang napaaprubahang pagdalaw niya sa burol ng kanyang bayaw. Kaya questionin naman ng kampo ni Aleli Arroyo sa korte ang nilalaman ng last will and testament ni Iggy. Saksi si Cara David. Hinihintay na lang nila ang pagdating ng labi ni Congressman Iggy Arroyo mula London. Pero napagkasunduan na ng kampo ng asawang si Aleli Arroyo at ng kinakasamang si Grace Ibuna ang schedule ng burol at libing ng kongresista. Dahil hindi pa tiyak ang schedule ng dating, gustong ipaurong ng mga abogado ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naaprubahang araw ng dalaw niya na dapat ay bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hiling nila sa March 1 hanggang 3 na lang ito, dire-diretso at walang balikan sa Veterans Memorial Medical Center. Pero tututulan daw ito sa pagdinig sa Lunes ng COMELEC dahil halos katumbas na raw ito ng furlough. Pagkatapos ng libing, ang iiwang mana naman ng kongresista ang pag-uusapan. Eksklusibong nakakuha ang GMA News London stringer na si Sonny Laragan ng kopya ng Last Will and Testament ni Iggy Arroyo na isinumite ng kampo ni Ibuna sa Royal Courts of London. Sa dokumento na pinirmahan ng kongresista noong March 27, 2009, idineklara niyang wala siyang asawa pero may 3 anak. Nakasulat din dito na tinatanggalan ng mana ang lahat ng legal niyang tagapagmana at ang tututol ay bibigyan lang ng $1 lamang. Bumuo rin si Iggy ng isang trust fund para sa kanyang mga ari-arian. Pag namatay siya, mananatiling ang trustee ng trust fund ang may kontrol sa kanyang ari-arian. Pero ang kita nito, kailangang ibayad kay Ibuna. Pag namatay si Ibuna, ang natitira sa trust fund ay hahatiin naman sa kanyang 3 anak, sina Bernardina, Bianca at Alicia, o mga tagapagmana nila kung patay na sila. Kukwestiyonin daw ito ng kampo ni Aleli Arroyo sa korte. At best, we will say that it is a document which was executed under severe mental pressure or under duress. At worst, it is a forgery. Si Iggy Arroyo lang umano ang pumirma rito, taliwas sa itinakda raw ng ating batas na may 3 saksi. Walang witness who is going to validate what Grace is saying. Because the only one who can claim otherwise is the congressman. And you cannot cross-examine a dead person. Pero giit ng kampo ni Ibuna, hindi saklaw ang dokumento ng batas ng Pilipinas dahil sa California ito isinulat. Ayon sa civil law expert na si Attorney Rowena Daroy Morales, pwede ngang valid in form ito dahil pasado sa batas ng Amerika. Pero dapat patunayan pa ring valid ang laman ng dokumento. Labag daw kasi sa batas ng Pilipinas ang pag-disinherit o pagtanggal ng mana sa mga legal na tagapagmana tulad ng mga anak. Hindi pwedeng tanggalan ng mana. Ang mga anak legitimate or illegitimate. Kaya may will man o hindi, pag sinabi ng batas na ang isang heir o isang tagapagmanang compulsory, yung compulsory heir na tinatawag natin, ito dapat ang makukuha, hindi dapat maistorbo o masira yon ng will. Tumanggi munang magkomento ang kampo ni Ibuna ukol sa issue ng mana. Pagdating sa usapin sa lupa, sa mga property, sa kayamanan, wag naman sana ngayon. Kaya kami, umaapila kami doon sa kabilang side. Kung pwede, wag na munang pag-usapan yan dahil hindi maganda. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.